kamay upang awitin ang dasal na tinuro ng ating Panginoon. Lahat po ay magsiluhod bilang tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumindo ang kapayapaan. Kay buti na sadyang kay dakila niya. Balangkas niya'y matibay, natuwiran. Nilalagak kanyang na din magmamahal. Pang nabubuhay ang nilalang, ito'y kanyang darami. Hirang ipadarama kung nais niyang makilala siya. Dinig at parinig. Maliwanag ang katotohanan kapag ikay nasa handaan habang marami kang nakikita, di mo alam kung alin ang pipiliin na gusto mong kainin. Kapag nakita mong lahat na yan ay masarap, gusto mo lahat ay tikman. Ngunit kung busog ka na at pipilitin mo, maaaring ikay sakitan lang ng tiyan. Kapag marami kang pinaniniwalaan, nakalilito ng isipan. Kapag marami kang pinagmamasdan, maaaring magkasalang yung kaisipan. Kapag marami kang pipiliing kasuutan, maaaring ikay mag-alinlangan. Ang lahat ng labis ay nakasasama kaninuman. Kaya't kung ang marapat lamang na pag-ibig ng Ama ang dadamhin ninuman, at dito pag-aalinlanganin magpakailanman, bagkus ito'y titimo at bubuhayin sa kalooban, tunay na maghahari ang kanyang pagmamahal.
Walang hindi matututo kapag nagnasa ng matuto at minithing matutunan ng kanyang kagutsuhan, sapagkat ang kanyang kalooban ay kahirap kamtin ng mga malayo sa kanya at sa katotohanan. Subalit kay bilis at kay daling tanggapin kapag siya'y nararamdaman na tuwirang mapagmahal. Kaya halina mga minamahal ko, lahat ng tinuran ay pagnilayan at ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, kabuuan man ng tahanan kapag ito ay malakit isa ka lamang maglilinis, mahihirapan ka at mapapagal. Yaw ng patuto kapag ikay tao, pagal ng kataway mararamdaman. Subalit ang Ama at Espiritu, laksamang bilang ng tao at buong mundo, hindi siya nahihirapan, sino man ang kanyang linisan. Kaya't halina mga minamahal ko, siyang gawin niyong takapaglinis ng inyong kaluluwa at katawan, at magaan niya kayong magagawaran, magaan ninyong makakamtan, kung siya ay tatanggapin sa inyong buhay. Alalaong baga, mahirap isipin bilang tao lamang, ngunit may espiritu siyang ibinigay upang magaang tanggapin at mawawaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kapag marami kang gustong tunguhan at di ka marunong magbalangkas, maaring ang dapat unahin mo, siyang nahuhuli mo pa. Ngunit kapag ang Ama ang inuna mo sa isip at damdamin mo, lahat ay tuturo niya. Kaya't kay dali at kay gaan kung siya ang magnanasa sa buhay mo at kakamtin mo at tatanggapin buong buo ito. Halina, halina, halina mga mahal ko, lahat ng kay-inam at mabuting aral niya, kung susuriin at tatantuin, mapagwawari-wari ng tao, buhay siya sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Ngayon, mula kay Mateo. Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo ng mga sinagoga. Sa mga sinagoga, dahil sa akin, ihaharap kayo sa gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao. Walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad
sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang alimurahin ng kanyang mga kasambahay. Maliwanag na ito'y paalala sa mga hinirang ng Kristo at walang pagkabulang natupad at naganap. Sapagkat hindi tao ang nangusap kundi espiritu ng katotohanan na batid na ang daratal na kaganapan sa kanilang buhay. Sa makatwid, mula noon, ngayon at magpakailanman, ang espiritu ng katotohanan ang siyang nagpapabatid sa marapat gawin at tupdi ng tao. Sa mga paalalang kabuti at napakabuti, sa mga paggunita, na kung nanamnamin ng tao ang bawat ginugunita nilang nararapat nilang pakinggan, suriin, at pagnilayan. Matatanto nilang ang buhay nga naman bilang tao ay kay inam. Kung ginugunita mo at inaalala mo ang mabuti, sa tuwin ay alalahanin mo rin, kung walang ama, walang mabuting magugunita ka. Kung wala siya, walang mabuting magaganap sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang kasamaan ay kasama niya rin sa ibabaw ng mundong ito. Kaya't ang layon at nasa niya, maging matalino ang bawat anak niya. Di man sa panahong ito, makikita ang nangusap sa mga pinilig tinirang. Subalit ang kanyang aral ay patuloy na nagpapagunita at nagpapaalala na maging matalino ang mga anak ng Ama sa pagsuri ng katotohanan at pagtupad sa katotohanan at maging matapang sa pakikiisa at pakikibaka sa hamon ng buhay, sa buhay pampisikal at buhay espiritual. Maging matapat sa pagtanggap at pagkilala sa Diyos ng liwanag upang ano ka man ngayon, sino ka mang anak niya, maibibigay pa rin ang maibibigay niya at naibigay noong panahon ng mga ninuno niyo. Halina, halina, halina kayo. Magtanto at magnilay sa mga binigkas ko. Magsuri at magnamnam ang buo niyong pagkatao. Kung sino ang Ama at ano siya na marapat niyong kilalanin ngayon at habang kayo'y nabubuhay. Wala siyang ibinilin na makasasama at makakapagpahamak. Wala siyang ibibilin magpakailanman na makapagpapariwara. Kundi ang lahat ng habilin niya ay ikabubuti at makabubuti. Kaya't ang mga sumusunod sa Kanya at tuwirang kikilalanin siya, napapabuti ang nalis siya ay maitutuwid niya. Ang napahamak kapag nagbalik loob at kinilala siya, mapapabuti, maisasaayos at magiging maayos sila. Ang nagulumihanan ay mapapayapa at payapang buhay ang kakamtin nila. At ang nalayo ay malalapit upang patuloy nilang kilalanin ang nag-aakay sa matuwid. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Kaya nga, kung pinili kayo sa panahon ng Espiritu, magalak kayo at magpuri, pasalamatan niyong Ama. Sapagkat napapabilang kayo sa paghahari at napapabatid sa inyong nararapat upang kayo na may gamitin sa inyong kapwa. At kung paano kayo nagsisiwalat sa marapat, huwag kayong mabahala sa mga katanungan nila kung ang Espiritu'y taglay nyo. Ang tutugon ay ang katotohanan. Sapagkat gumaganap kayo hindi ganang inyo, tumutupad kayo hindi ganang sa inyo, kundi ang tinupad nyo at ginaganap ninyo'y ganang sa inyong tinanggap upang ipakilala siyang ganap. Kung magkagayon at napapakilala nyo sa katotohanan,
Yung amang di nyo nasisilayan man lang, makikita nyo kung paano naman ang pagtupad niya at pagganti sa inyong lahat. Mararamdaman nyo kung paano kayo aliwin sa oras na kayo naninimdim at nalulumbay. At makakamta ninyo at mararamdaman kung paano kayo pinalalakas sa oras ng kahinaan. At kailanman ay hindi siya nawawalay at mawawalay sapagkat ang laan niya ay patulong nakalaan, patuloy na nakatuon kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mga minamahal ko't iniibig, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Sapat ba ang Diyos? Mahirap bang maglingkod? Mahirap bang sumunod? Mahirap maglingkod at mahirap sumunod kapag pinipilit mo lang ang sarili mo. Ngunit kapag nararamdaman mo at bukal sa puso mo, may pag-ibig kang totoong nadama sa puso mo ay binahagi ng Ama, tunay nga kay gaan pala at kay alwan. Kaya habang araw na ikay nabubuhay, na sumusunod tumatalima, lalo kang naiiba at nagiging kaiba sa dating buhay mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Hindi man pagdaka ura-urada binago ang takbo ng buhay mo, ngunit ang pag-iisip mo'y nabagong totoo, di mo namamalayan, iniiba ka na't nababago rin itong pamumuhay mo. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay bang Diyos? Buhay na nga kay June. Amen. Nawa, matapos man ang pagsisiyam mo, amen ka pa rin. Nawa, matapos man ang siyam mo, hindi natatapos ang pagtitiwala mo, paniniwala mo at pagkilala sa Diyos na tinatanggap mo ngayon. Upang sa bawat araw, ma-amen kang masaya kang tumugon. Buhay bang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Paano mo nga siya makikilala kung walang magpapakilala? Paano mo nga siya madarama kung walang magpapadama? Paano mo nga maririnig ang mga aral niya kung walang magpaparinig? Kaya halina mga mahal ko, hindi nyo man gusto kapwa nyo tao, gustuhin nyo lang ang Ama, gugustuhin nyo na rin ang mga aral niyang totoo at tapat sa inyo. Sapagkat ang nagbubuhay ay ang tinanggap nyo. At kapag tinanggap nyo ang mga aral niya, loloobin nyo na rin gugustuhin at mamahalin nyo pa ang kapwa nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad ang mga nabuksan, nakadama, nakakilala, at patuloy na dumadama sa pag-ibig ng Ama. Pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Mapalad ang mga mapagparaya, wika nga niya. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, patuloy na pagwiwika pa. Mapalad ang mga nagmamahal, walang patid na paghambit at pagsambit ng Ama. Mapapalad nga ang tuwirang kumikilala sa Kanya. Pagtiwalaan niyo ang salita niya at makikita niyo kung paano mabuhay siya sa buhay niyo. Pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Wika nga, kung nais mong makapagpasaya, hanapin mo'y Ama para may gawad sa kapwa mo na anak niya ang mga gagawaran mo. Ngunit kung ganang ikaw lamang, kapag ang pinasasaya mo, nakita mo kung nakasibangot siya, baka mainis ka pa. Ngunit kapag ang Ama, nadamdamin niya ang nasa puso mo, si bangutan ka man, tatawa ka sa Kanya. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Kaysa yan ang buhay kung maligaya mong nadarama siya. Mula sa Efeso.
Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo, Jesus, na ating Panginoon. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang lahat ay dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya hinihiling ko sa inyo na huwag kayong masisiraan ng loob dahil sa kahirapang tinitiis, alang-alang sa pananampalataya nyo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya nga, kapag binaybay mo ang una, di ka pa natatapos, may sinisiwalat na namang bago ang Ama. At baybayin mo man ang baybayin ang mga banal na salita niya, di magwawakas kahit kailan habang may buhay ka. Suriin mo man ang suriin kung isip mong pagkatao magsusuri, di mo mawawawaan ito. Subalit, kapag tinaglay mo espiritu niya, di masasakit at mahihirapan ang isip mo, paunawa niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula pa rin sa mga taga-Efeso. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko at iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyan, kaunti man. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid. Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala agad. Ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, walang taong di marunong magalit. Ngunit huwag niyong didibdibin at ipapasok sa dibdib, kundi bayaan niyo na lamang magsalita at mangusap ang inyong bibig. Ngunit huwag niyong pahintulutang magkatinik ang inyong puso, sapagkat kung ito ay mapapasukan ng galit, maaring ang kabutihang inyong taglay ay mapaknit, at mabuhay ang pagkapuot, maparam na ang mabuting ginawa, na nasayang lamang na di nagkaroon ng pakinabang. Ang may pandinig ay nakarinig. Sadyang may taong hindi alam kung ano ang mabuti sa kapwa niya. Ang alam niya lang ang mabuti para sa kanya. Ngunit kayong mabubuti pawa at totoo ang kabutihan ninyo, kung may nakikita man kayong kapwa taong makasarili at walang alam kundi sarili, alamin ninyo kung papaano ninyo pipigilin ang sarili upang di kayo matangay sa kapwa niyong walang alam kundi ang Kanya. Sapagkat siya ang alam ng Ama na kayo'y pinagtiwalaan na. Kaya ipakita niyo ang paniniwala niyo sa Kanya at siyang maghahari upang malisya kayo sa ipagkakasala niyo. Sapagkat ang mata'y mabilis tumitig kung maliwanag
Ang tenga'y mabilis makarinig kung malakas. Subalit ang puso'y mahirap mangusap. Kaya ang bibig ang magsasalita kung anong laman ng puso siyang binubuka nito at binibigkas. Kaya't upang mapatotohanan ng may pag-ibig ang bawat isa, ipakita nyo't ipakita lubos na dama nyo ang Ama, sapagkat siyang tunay na pag-ibig na walang kamatayan, kaya't ipapatay nyo sa Kanya ang pumapasok na hindi marapat nang wag itong mabuhay, at ang mabuhay ay sa tuwin ay siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Lalo na kung ginagamot ka sa nervyos mo, dapat laging ang isip mo'y malinis, ang puso mo'y masaya. Kung ginagamot ka sa pagka-stroke mo, dapat di ka nagmamasid sa nakaiinis na magtitimo sa puso mo upang hindi ka magpuyos ang dibdib. Ano man ang sakit mo, kahit wala kang sakit, dapat wag mo nang pagtuunan ng nakakagalit. Sapagkat kapag ito ang iyong minasdan, matatangay ka bilang nilalang at mawawala na nga yaong iyong kabutihan. At kapag nanaig na ang kasamaan, sigurado itatakwil mo na ang kabanalan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Habang nagpapakabanal ka, hinahamon ka ng tukso ng kapwa mo. Habang nagpapakabuti ka, hinahamon ka ng gawa mo. At habang gusto mong magbago, para namang hinahatak ka sa udyok ng demonyo, ala, talo ka na tao. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya ang wika nga, magbulag-bulagan ka, magtengang kawali ka, at magpinid ng bibig ka. Kung makakaya mo yan, mapagtatagumpayan mo. At para mapagtagumpayan mo, sino dapat mong kasama? Diyos, Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu ay nagtuturo ng patuloy na ikabubutit makabubuti. Ikaw na dinadatalan, lahat ng ito'y pang nakikinggan mo. Paano naman yung kapwa mong hindi alam kung ano dinaratal sa'yo? Kaya, para di ka na lang magkasala, magmukmok ka sa sarili mong kwarto. Huwag kang lumabas nang hindi ka makakita ng mga buwang na magpapaagaw ng kalooban mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Yan pala ang ginagawa ng mga nagnanasang magpakatuto. Kaya sinasabi ng iba, luka-luka yan. Nakapinid na ang kwarto, ayaw nang lumabas kasi ayaw niya nang makita ang mundo. Pero dapat pala, gawin mo nga iyan kung magkakasala ka lang sa paglabas mo. Sapagkat doon mo mararamdaman kung paano ka inaaliw ng Diyos Espiritu. At doon mo makikita kung paano ka ilalayo ng Ama sa tukso ng pagkakasala mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ngunit paano kung mahilig ka pa sa sanlibutan at mahilig ka pa sa gusto mo? Hindi mo kaya yan. Hindi mo magagawa yan sapagkat nananaig ang bilang pagkatao mo. Matutupad mo lang yaon kung mas magaling at magaling na ang Espiritong sumasayo. Ngunit paano kung magaling ka pa sa sarili mo? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Kayang napakahirap itong tupdin, sabi ng tao. Ngunit at pasubali, hindi. Magaan kung tunay niyong pahihigitan at palalamang ang inyong kaluluwa. At ninanasan niyong pumaroon kayo sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, mahal na mahal ko kayo. Wika nga ng Ama
sa buhay ng tao. Kung wala ako, wala kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, nais mo bang lumigaya? Nais mo bang sumaya? Kalimutan mo ang mga sinisiksik ng demonyo sa'yo. Kalimutan mo at iwaksi mo sa mata mo ang mga pinakikita niya sa'yo. Huwag mong pakinggan ang mga pinaririnig niya sa'yo. Ang pakinggan mo't masdan ang pinakikita ng Ama sa'yo para patuloy kang makapagbago. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Alin ba ang mas mahalaga, kalusugan mo o inis mo sa kapwa mo? Ano ba mahalaga, buhay mo o pagngingit-ngit mo? Magpakatalino kayo. Wika nga ng Ama. Yan ang udyok ng demonyo para humina ka, para mawalay ka, para magalit ka, para magkasakit ka, para malungkot ka. Ano naman ang alay niya? Inaagaw ka sa lahat ng ito para sumaya ka, mabuhay ka, lumakas ka, sumigla ka, at magliwanag ang buhay mo. Kaya maging matalino kayo. Lagi niyang habilin, maging matalino kayo. At kung siyang nasa sayo, magagawa mong pagnilayan kung alin ang piliin mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sapagkat, sabi nga, kung ano ugali mo, huwag mong hanapin sa kapwa mo. Kapag pilit mong hinanap ito, mahihirapan ka tao. Ang hilingin mo'y naway makaunawa siya sa iyo at maramdaman niya kung sino ka't ano ka bilang tao. Nang sa gayon, magkatono kayo. Ambing sa gitara, kapag maganda kang umawit at hindi nakalapat ang tono ng gitara, sisintunado ka rin tao. Kaya, dapat lahat ng tao'y magkakatono para magkaisa sa Diyos Espiritu. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat mas masarap ang pinasasaya ka ng Ama kaysa ginagalit ka ni demonyo. Mas masarap ang inaaliw ka niya kaysa iniinis ka ng kalaban niya. Mas masarap ang nasa liwanag ka kaysa nasa dilim ka. Mas masarap ang nasa matuwid ka kaysa sa baluktot na daan ka. Kaya patuloy mong apuhapin sa isip at damdamin mo ang tunay na magbibigay ng ligaya ng buhay mo. Sapagkat ang Ama siyang tagumpay ng bawat isa. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. May mga taong sinasaalang-alang mo at ayaw mong perhisyuhin at ang kapakanan ng hinahanap mo. Subalit may mga tao namang walang pakialam sa buhay mo. Basta ang kanila lamang, ang makamta nila, wala silang pakialam sa inyo. Kaya kapag nakatagpo kayo ng mga ganyang uri ng tao, mangunyapit kayo sa Ama na huwag kayong patukso. Sapagkat kapag natukso kayo, mawawalay kayo sa Kanya. Kaya patuloy niyong panalangin ay huwag niyong patirin nang sa gayon pagtibayin kayo at liwanagin. Ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong magagawa alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, anak. Dang mangyayari sa inyo. At lagi nyo namang tatandaan, kapag nang dahil sa gusto nyong magpakabuti at nais nyong maalaya ng kabutihan, pala.
Gawa ang Ama. Alam kong pagka ni kanya bawat araw ako sa inyo may may kayahin sa inyo ang party. Malalik ka na bawat araw ako sa inyo mayroong magandang mangyayari sa inyo aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. O kinata mangyayari sa inyo aking mahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig alam may magagawa ang Ama. Nawawala pa sa inyo. Magagawa Ama. Tingnan nyo nga, sa paghahagas lang, pag talagang sayo. Di ba? Pag hindi sayo, nasayo na lumulugdag pa. Tingnan nyo po kung paano kahiwaga ang Panginoon. Tunay na kumikilos siya sa bawat isa na hindi man namamalayan ng walang pagtutuon at di siya pinapansin
ang ginagawa niya lang sa sarili, ang siyang pinagmamasdan at patuloy na katunang isip sa gagawin. Ngunit kapag siyang pinagtunan ninyo ng pansin at pag-iisip, ang sarap na pagnilayan kung ano ang mga mabuti niyang handog, mga alay, at mga kaloob. Pagpalain kayo. Ano ang pangalan mo? Si Marichu. Kumusta ka na, Marichu? Taas mo nga ang, ha? Hindi na masakit. Aba, medyo mataas na. Sige, taas mo pa nga. Aba, medyo na diretso na. Dunat mo nga. Idiretso. Ayan, unti-unti hanggang maging ganap. Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba siya? Lagi niyong tatandaan, kung may hinihiling kayo at di nyo pa nakukuha, di pa naibibigay, huwag kayong sumuko, huwag kayong magsawa. Habang may buhay, may bukas pa. Lagi niyong tatandaan, kung walang pagbabata, walang paghihintay, paano niya mapapakita ang inyong pakikipag-isa at tunay na paniniwala na siya'y buhay na inyong tinatawagan. Kung ura-urada pagdaka, lahat ng gusto nyo'y nasa inyo na, kikilalanin nyo pa kaya siya at magbabata kayong mananalangin sa Kanya? Ang wika nga, mga anak, ang lahat ng ginagawa nyo, pag-ukulan yung pansin kung tama o hindi. At kung nasusuri nyong nagkakamali kayo, humingi kayo ng paraan sa akin para kayo'y matama ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba? Kailangang tama-tama, tumpak, marapat, dapat. Ngunit kapag magkalihis at nalilis siya, matutuntun mo ba ang nararapat mong kamtan? Kailanman ay hindi. Sapagkat tao ka, Diyos mo siya. Kung di kayo magkaisa, paano may bibigay ang marapat sa iyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Sa lahat ng may kaarawan, happy birthday to all. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, may tanong baga kayo? Mababait kayo? May sakit pa ba kayo? Wala kayong sakit? Wala kayong sakit? Talagang wala kayong sakit? Ng pera. Niyo po, totoong-totoo, maging sa pera man, pag lagi kang naniniwalang magkakapera ka, nagkakapera ka. Pag lagi mo sinasabi, wala akong pera, magwawalaan ka ng pera. Eto pa po. Tingnan natin. Nainip na ba kayo? Mainip. Ay, banal na Ama, napakabuti mo talaga. Mula po nang pinabatid dito ng Espiritu at nabasa ko sa Biblia, sadyang ipagpaumanhin nyo kung ako'y hindi mapagsalitang bukas ako'y pupunta. Bukas ako'y ganito lang yan. Mula kay Santiago. Pakinggan ninyo ito. Kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at 1 taon kaming titigil doon. Mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso. Sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo, masama iyan. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Buhay ba ang Ama? Kaya alalaumbaga nung ibig sabihin, karagdagang karunungan at pag-uulat.
Kung ano ang mayroon kayo, hindi na kailangang ipagmaralit, ipagmagaling, ipagyabang. O kung kayo'y maglalakbay kung saan mandakot, kung saan kayo tutungo, hindi na dapat sinasabi pa habang hindi pa kayo nakakaalis. Kaya ako po, pagpaalis na lang bukas, tsaka ako nagsasabi. Hindi ibig sabihin ako'y naglilihim o nagtatago, sapagkat gusto kong pinipilit ko at pinagsusumakitan kong makasunod, makatalima sa Diyos na aking guro, sa Diyos na aking nasumpungan. Sapagkat ang bawat araw ay hindi mo nga alam kung ano ang sasapitin mo para bukas. Kaya ang mahalaga kung ikay paalis, maggayak ka ng maggayak. Ihanda mo ang nararapat, ihanda mo. At kinabukasan, doon mo na lang sabihin pag paalis ka na, paalam. Yung maabutan mo, yung hindi, bahala na siya dahil wala sa harap mo. At di lamang yaon ang ibig sabihin nun. Kung kayo ay may pinaplano sa buhay, huwag na ninyong sinasambit-sambit pa. Ipagkatiwala niyong lahat ito sa Ama. Naloobin niyang mangyari at maganap ang mabuting mga plano niyo. Sapagkat ang lahat ng mabuting binabalangkas niyo at iniisip niyong gawin ito, papatnubayan niya kung ito'y makabubuti sa bawat isa. Kaya ang bawat aral niya ay kung pagsusumikapan ninyong tugtin at gawin, lahat kayo ay mapapanuto sa buhay na masaya, maligaya, payapa at masigla. Sapagkat siyang bumabalangkas ng kabutihan at siya rin ang magpapatagumpay sa mabubuting mga layunin at hangarin. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan at magsihayo na kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang galak sa puso nyo, payapang kaisipan ang maghari at manguna sa inyo, at taglayin din ninyo ang mga pagpapalang makabubutit ikabubuti ng bawat isa, ang kagalingan ng inyong pisikal na katawan at kaluluwa, naway kamtinyo't manahan, habang kayo'y nakikipamayan sa sandaigdigan. Bilang sanlibutan, na pamamayanan ninyo, panandalian lamang bilang lupang katawan, at sa wakas at takda ng inyong kamatayan, na kaluluwa'y lilisan, doon ang kahatulan kung saan siya tutungo. Kaya't mahalin ninyo at pahalagaan ng di